Hello! Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-automate ng from Excel to PDF. Yung i-export na yung data na nasa Excel. Okay? So, papakita ko muna sa inyo yung data natin sa Excel. Yan. So, nakikita nyo na mayroong apat na data na nandito. Tapos, dito, meron silang student ID, full name, address, image source. Tapos, ang halimbawa na PDF na i-attach din natin ay medical certificate and work certificate. Then, at the end of the script, magkakaroon ng remarks dito. Okay? Pero bago mag-umpisa, kailangan munang ilagay ni encoder kung ano yung status ng mga ito para mabasa ng script natin kung ipaprocess ba niya o hindi. So, una, lalagay muna natin dito na ready. Okay, so, kapag naka-ready na yan, ibig sabihin, pwede niya na yung i-process yan. So, exit na natin to. Ngayon, titignan natin yung image source para makita natin yung i-attach niya. So, meron tayong sample PNG file na nandito. Tapos sa medical certificate source, meron tayong medcert1.pdf. At dito naman sa work certificate, meron namang isa. Okay? Ngayon, para mag-run yung script natin, kailangan nating i-open yung app.to.py sa PowerShell using Python script, Python code. Okay? So, Python app2.py. So, pag niran natin siya, ganito na yung mangyayari. Hintayin lang natin na magbasa yung script natin. Tapos, gagawin niya na kung ano yung task. So, yan. Nababasa natin dito na nabasa niya yung student ID. Tapos, yung mga placeholder is pinapalitan niya na. At yung image is nakita niya, so i-replace niya na rin. Then, kasunod nito, dito na mangyayari yung attachment ng PDF. Yung work certificate, tapos yung medical certificate. Okay, tapos from docx file, magiging PDF na siya. Okay, so hintayin lang natin siyang matapos. So as you can see, meron na siyang output na isa. Ginamit niya yung student ID na ginamit natin, tapos pinalitan niya rin lang, parang ni-rename niya. Okay? Ni-rename niya. Yan. So, nakita niya ulit na mayroong isang file. Yon. So, yon ulit. Bali, ito na yung pinaka-final output niya. Tapos, nakita niya ulit yung isang file, isang student ID, I should say, na mayroon siyang ano dito, student ID, then replacing. Tapos, ginawa niya rin na mag-insert ng image. Nakita niya na mayroong work certificate. Yon. Ni-replace niya na. Okay? Meron ding medical certificate na nakita, pero as you can see sa Excel sheet kanina, may mga hindi nalagyan doon. Sinadya ko yon para maipakita ko sa inyo kung ano ba yung kalalabasan niya once na may mga uh, empty na data doon sa Excel. Okay? Yan. So, as you can see, natapos na siya sa paggawa ng kanyang task. So, buksan natin ngayon muna yung Excel sheet.
So, nakita nyo na yung kaninang naka-ready is nag-mark si, si Python script ng done. At kinompleted niya, tapos nilagay niya din dito kung ano ba yung mga missing. Yung second row is missing work certificate, yung isa naman missing med certificate, at yung pang-apat naman ay wala talagang nakitang file. Okay? So, let's go back to the out uh, folder and see the output. Okay, so dito muna tayo sa may pinakamataas na value ng size kasi alam natin na may mga extra data na nandito. Okay, so tignan natin. So as you can see, ito na yung kanyang data. Okay, so mayroong header ng na nandito. Tapos ito yung student ID rin at yung full name. Tapos yung address ng estudyante. At yung image na sample na ginamit natin, katulad ng nandito sa Excel. Ayan. Ito yan. So, i-resize lang natin ng konti. Ayan. Okay. Ayan. So, may mga ginamit na siyang data. Okay. Ayan. So, makikita nyo na ito yung mga nakalagay. Okay. So, hindi ko na masyadong palalakihin para ano. So, nakita nyo na, okay? So, mayroong image, may certificate, may work. Ito, may med-cert, walang work cert. Ito, walang med-cert, pero mayroong work cert. Ito naman parehas na wala. So, ito yung naging comment niya. So, tignan natin yung attachment ng PDF. So, sa Exhibit 1, yan yung attachment ng medical certificate. Okay? Tapos, sa Exhibit 2, ito naman na yung work certificate niya. Buksan muna natin yung susunod. Okay? Yung pangalawa sa pinakamataas. Si 301. Si 301, ang nakalagay sa Excel sheet natin ay wala siyang work cert. Okay? Pero meron siyang medical certificate. So, tignan natin. So, ito na rin yon. Ganyan na. May image din siya. Tapos, ito yung nakalagay. So, since wala siyang Exhibit 1, ayun, na work cert, lalagay niya dyan. Tapos, yung Exhibit 2, meron naman siyang work certificate. Ayan. Ayan. 301 pala. Sorry. Ito pala siya, 301. Wala siyang medical certificate, pero meron siyang work cert. So, pag tinignan natin yung Excel, yung PDF, tama naman. Meron siyang work cert, pero wala siyang med cert. Okay? Wala siyang med cert. Okay. Next naman tayo dun sa isa. Ito. Ayan. So, as you can see, ayan, meron siya dito. Okay? Meron siyang data na nandito. Tapos, Exhibit 1, meron siyang medical certificate. C926. Okay, 926. Meron siyang medical certificate, pero wala siyang work certificate. So, work certificate niya is nakanan. So, wala siyang nakalagay. At yung panghuli natin is ito. Ayan. So, parehas na wala. Nakalagay lahat ng data, may picture, wala siyang Exhibit 1, wala siyang Exhibit 2. Wala, napagbaliktad ko yata. Iba yung nabuksan ko. Ito pala. 514 pala yun. Sorry. Ang nabuksan ko, 301 ulit. So, balik tayo. Dapat 514. Ito.
Ayan. So, nakita nyo, si 514, ito, mayroon siyang data, wala siyang exhibit 1, wala siyang exhibit 2. Pag tinignan natin yung Excel, yung 514, walang exhibit 1, walang exhibit 2. So, ganito po nagpa-process yung script natin. Ngayon, subukan natin naman na maglagay ulit ng data kung i-reprocess ba niya ito. Okay? So, gawin natin, magdupli lang tayo dito, duplicate. Tapos, palitan natin to ng pangalan. Sabihin na natin na Gomez. Leonardo Macapuno. Yan. Address. Palitan natin to. Gawin natin na 69 Barangay Liksi, Manawag, Pangasinan. Dito, walang image. Okay? Walang image. Tapos, meron siyang work certificate at medical certificate. Then, ilalagay natin dito na ready. Okay? So, tignan natin kung anong mangyayari. Okay? So, save muna natin to. Save. Then, close natin. Tapos, subukan natin na i-run ang ating script. Okay? So, enter. So, nakita niya na skipping yung last na data na entry natin. I-skip niya yun. Ngayon, tignan natin ngayon kung anong mangyayari dito. Dito natin malalaman kung may bug pa tong script natin o wala. Yun. So, natapos na siya sa ganyang mga pinagagawa. Okay. Sa tingin ko, hindi natin napalitan yung student ID. Tingin ko lang. Balikan natin si Excel. Kasi ang pinalitan lang natin doon is yung pangalan eh. Okay. Ayun. So, tama nga ako. Mayroong student ID na nandito, pero meron siyang duplicate. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, naka-ready siya. Kaya yung isa, hindi niya na pre-process at yung isa ang pre-process niya. So, pag pupunta tayo dito sa may output, ni-replace niya yung old na data. Pinalitan niya lang. Kasi parehas sila ng magiging file name. Okay? So, pag bubuksan natin to, yun. Makikita natin na wala siyang image. Okay? Ayan. So, no image. Pero meron siyang medical certificate at meron siyang work certificate. Okay. Gumawa tayo ngayon ng isang example na hindi siya magre-replace ng ID. Kupehin muna natin to. Ayan. Tapos, palitan natin to ng 0000045. Ayan. Okay. Tapos, yung pangalan, palitan natin ng Halili
China Bernardo. Yan. Tapos, palitan natin ang kanyang address ng 70. Yan, 70. Tapos, wala din siyang image. Meron siyang med-cert. Walang work certificate. Okay, yan. Tapos, ilagay natin dito na ready. Okay, so, again, student, Shaina Halili, 70. Wala siyang image na i-attach. Meron siyang med-cert na i-attach. Walang work cert at naka-ready. Okay? So, i-save natin siya. Yan. Then, run the script. Yun. So, in-skip niya na yung 5 entry nandito. 1, 2, 3, 4, 5. At ang pinaprocess niya na ngayon ay yung last entry natin na si student 000045. At nire-replace niya na yung mga dapat i-replace. Then, nakita niya na walang image, may med-cert, at may walang work cert, at papalitan niya ng none. Okay? Ayan. So, hintayin lang natin siya na matapos. Kino-convert niya na rin yung doc to PDF, then tapos na. Okay? So, pag bukas natin nito, nandito na yung student ID na sinasabi natin na 00045. Ayan. Buksan natin to. Yun. So, tama nga tayo. So, ito na yon. Student ID, Halili Shaina Bernardo, 70 Barangay Liximanang, Pangasinan. Walang image. Merong Exhibit 1 na medical certificate. At ang kanyang Exhibit 2 is missing. Okay, so ito yung from Excel to PDF. Sana nagustuhan nyo ang video. And kung kailangan nyo ng source code, alam nyo na ang dapat nyong gawin. Comment below, subscribe, and like our video, and like my video. Hanggang dito na lang. Salamat.